Nagbahay-bahay ng Bureau of Fire Protection sa Tacloban City, Leyte para palikasin ang mga nakatira malapit sa mga baybaying dagat. Mula sa Tacloban City, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Gigi, dito sa Tacloban City, alam mo, wala ng kuryente. At bandang alas 3 ng hapon, napansin ko na lubhang nag-deteriorate yung lagay ng panahon dito. At galing nga kami kanina doon sa baybayin ng Tacloban City. At nakita namin doon na mas lumaki pa ang alon at mas lumakas ang hangin. At marami po sa ating mga residente, mahigit 30,000 na Gigi, yung nagsilikas no, sa mga evacuation center dahil nga dito sa pangamba nila na baka raw maulit uli ang katulad ng bagsik ng bagyong Yolanda. Pero Gigi, nakita ko rin na ilan sa ating mga kababayan ay kailangan pang pakiusapan ng mga otoridad para sila ay lumikas. Narito po ang aking report. Nagising ang maraming Taclobanon sa malakas na hangin kaninang madaling araw. Hindi na humupa ito buong maghapon na sinabayan pa ng ambon at ulan. Bahagya ng lumaki ang alon sa dagat. Kaya naman ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection naglibot na sa mga komunidad malapit sa dagat para tiyaking nakalikas na ang mga residente. Nandito ako ngayon sa Barangay Alibong. Ito yung dinaanan ng malaking barko na umahon mula sa dagat noong bagyong Yolanda. Yung mga bahay dito nakatayo na pero marami sa kanila wala ng tao dahil lumikas na. Maliban na lang dito sa ilang mga kalalakihan na nagbabantay daw kasi sila sa kanilang mga ari-arian. Ngayon ang nakakagulat dito, tingnan nyo. Meron pa ring naglilitsyon hanggang ngayong mga oras na to na parating na ang bagyong Ruby. Ayon kasi dun sa nagpapalitsyon nito, kahit daw panahon ng bagyo, meron pa rin mga customer na umu-order na litsyon. Ang higit na ikinagulat namin, isang 13 anyos na binatilyo ang matyagang nagpapaikot ng kawayan ng lechon na aambunan habang nakababad sa init ng baga. Siya si John Ralph. May gatas pa sa labi pero veterano na raw matuturing sa paglilitsyon. Parating na yung bagyo, ba't naglilitsyon ka pa? Pinaluto wala ini. Nasa evacuation center na ang buong pamilya ng bata pero sabi niya, sayang daw ang kikitain niya. Ang ganitong klaseng katwiran, ilang beses narinig ni City Fire Marshal Chief Inspector Charlie Herson sa pangungumbinsi ng mga residente para lumikas na. Bakit nga ba ho nandito pa kayo hanggang ngayon? Babantay sa mga bahay namin. Kailan ka alis dito? Mamaya-maya, kung malakas na ang hangin. Sa akin lang, palala. Kaya hindi wala naman tayong magagawa kung ganyan ang nila. Basta mamayang hapon, move out na. Sa Sitio Baybay na winasak din noon ng bagyong Yolanda, iniwan na ng mga tao ang kanilang mga tent na tinutuluyan. Lumobo na ang bilang ng mga evacuees sa mahigit 30,000 tao o 7,582 families. Nasa 49 na ang evacuation centers, kabilang narito ang Kapuso Village na ipinatayo ng Kapuso Foundation. Pinaghahandaan na rin ngayon ng Tacloban City ang posibleng pagpunta rito ng mga kababayan natin mula sa mga karatig lugar na mas matutumbok ng bagyo. Konting tiis lang, ilan araw lang to, baka 2 araw lang to, tapos na to. So, konting tiis, let's cooperate also. We're trying our best to distribute as many food packs as we can. I'm also reserving some of the team in order to focus just in case there is an emergency. Gigi, nakuhanan din natin ng video yung Babatnon, Leyte. Ito pong Babatnon, yung bahagi na Leyte na sinasabing isa sa pinakamalapit sa path ng bagyo. Ang video po na yan ay kuha ng ating news stringer na si Jeff Manibay at makikita doon yung laki ng alon. At ayon sa kanya ay marami na rin po ang evacuees dyan sa Babatnon. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Tacloban City. Gigi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.